Kasaysayan ng bawat kalye, lungsod, bayan at probinsya. Saan ito nanggaling? Kanino ito'y pinangalan? Ano ang mga naganap dito? Tunghayan ang mga literal na kwentong bayan dito lang sa GPS Podcast. What is up mga kapodcast? Ito ang podcast show na literal na kwentong bayan, ang GPS Podcast. Wala tayong gamit na condenser mic ngayon. Pagkos ang ginagamit natin ay yung K35 wireless microphone. So, pagpasensyahan nyo na lang kung ganito yung audio natin. Pero, enjoy the show na lang. By the way mga kapodcast, nandito ako ngayon sa aking tinutuluyang hotel dito sa Christmas capital of the Philippines, ang San Fernando, Pampanga. Na kung saan, bukod sa North Pole, na kung saan alam natin kung nakatira dun si Santa Claus, ay ito kaagad ang isa pang lugar na maiisip natin kapag sumasapit ang Christmas season. So makikita nyo dito mga kapodcast, yung view ng buong San Fernando, makikita nyo dito yung NX, makikita nyo dito yung isang daan dito na papuntang Bacolor, papuntang Bataan, na kapag gabi ay nagliliwanag yan dahil sa mga lantern sa center aisle. And also dito naman sa gawi ay matatanaw nyo naman yung SM Pampanga, yung Robinson Star Mills, and then matatanaw nyo yung Pampanga Eye, which is pag-uusapan natin yan mamaya. And syempre, kapag daylight ay makikita ninyo yung view ng Mount Arayat. Pero nabanggitan natin yung lungsod ng San Fernando dahil 3 years ago ay napag-usapan natin ang lungsod na ito dito sa GPS Podcast, na kung saan tinalakay natin yung history ng San Fernando bago natin siya makilala bilang Christmas capital ng bansa. So sa mga ngayon lang nag-subscribe sa Podcast ni Mans YouTube channel natin, and sa mga ngayon lang nag-follow sa ating mga audio platforms, mapapakinggan at mapapanood nyo pong muli ang episode na yun. So tara, balikan muna natin yung episode na yun. Itinatag ang bayan ng San Fernando noong 1754 mula sa mga bayan ng Bacolor at Mexico. Noong August 6, 1852, may isang request ang nilagdaan kung saan nililipat ang kabisera ng Pampanga sa San Fernando. Sa ilalim ng Real Cedula numero 745 noong September 11, 1881, formal nang nililipat sa San Fernando ang Kapitolyo ng Pampanga. Subalit, hindi naman ito nangyari. Binuksan noong February 2, 1892 ang San Fernando Railroad Station ng Manila-Dagupan Railway na ngayon ay Philippine National Railways or PNR. Naging saksi ang istasyon na ito ng pasakayin ang mga sundalong Pilipino at Amerikanong pinaglakad ng mga Hapon mula sa Mariveles, Bataan noong World War II. Noong August 15, 1904 ay tuluyan nang inilipat sa San Fernando ang Kapitolyo ng lalawigan ng Pampanga. Sa bisa ng Act No. 1204 na nilagdaan noong July 22 ng parehong taon. Sa parehong taon rin, naging bahagi ng San Fernando ang bayan ng Minalin na magiging isang independent municipality noong 1909 at ang bayan naman ng Santo Tomas noong 1905 na magiging independent municipality rin noong 1952. Taong 1990 nang pasinayaan ni dating Pangulong Corazon Aquino ang Pascuhan Village, ang kauna-unang Christmas village sa buong Asia at pangatlo sa buong mundo. Subalit, hindi nakaligtas ang bayan na ito sa mga matitinding kalamidad gaya ng pagputok ng Mount Pinatubo noong June 1991 at pananalasa ng bagyong Maming noong October 1995.
Noong February 4, 2001, ganap nang naging lungsod ang San Fernando sa bisa ng Republic Act No. 8990. Ito ang pang-siyam na naging lungsod sa Pilipinas at ikalawa sa lalawigan ng Pampanga, kasunod ng Angeles. So yan mga kapodcast ang episode natin dito sa GPS Podcast about sa history ng San Fernando, Pampanga bago natin siya makilala bilang Christmas capital ng Pilipinas. Ngayon naman para sa episode na ito, yamang nandito tayo ngayon sa San Fernando ay mas kilalanin pa natin ang lungsod na ito through its geography, anong mga pwedeng pasyalan, at ang kasaysayan naman ng Kapaskuhan dito sa San Fernando kung bakit siya tinaguri ang Christmas capital of the Philippines. Christmas, bakit hindi ka dun sa labas gumawa ng episode para kahit paano matanaw namin yung view ng San Fernando. Kasi nga mga kapodcast, since ang ginagamit natin is yung K35 wireless microphone, ang boses natin or yung audio na lang ay hindi magiging ganito kalinaw. So kahit paano medyo malinaw naman kung pakinggan ninyo. Pero kapag lumabas pa ako dito sa balcony, magmumukha tayo parang nasa balon. At saka isa pa yung balcony, medyo may kaliitan rin yung space. So, hindi tayo makakapag-record ng maayos doon. So, medyo nakaalula kasi nasa 21st floor tayo. Pero wala akong acrophobia. Nililinaw ko lang sa inyo mga kapodcast. So, ngayon, pag-usapan natin, mas kilalanin pa natin ang Christmas capital of the Philippines, ang San Fernando, Pampanga. Sa pinakasentrong bahagi ng probinsya ng Pampanga, matatagpuan ang kabisera nito, ang lungsod ng San Fernando. Ito rin ang siyang regional center ng Central Luzon o Region 3. Nasa northwest ng San Fernando ang lungsod ng Angeles. Nasa northeast naman nito ang bayan ng Mexico. Iba pa yung bansang Mexico sa Latin America. Viva Mexico! Joke lang. Okay. So, sa southeast naman ng mga bayan ng San Simon at Santo Tomas at sa southwest naman nito ang bayan ng Bacolod. May lawak na 67.74 square kilometers ang lungsod ng San Fernando at may populasyong aabot sa 354,666. Yun talaga ang numero nun. So, huwag kayo mag-isip ng kung ano man. 354,666 ang population ng San Fernando ayon sa 2020 census ng Philippine Statistics Authority. Ang lungsod ng San Fernando ay nahati sa 35 mga barangay. Tuwing Biyernes Santo, ginaganap ang Lenten Rite sa Barangay San Pedro, Cutud. Isa sa pumuhay dito ang naging hirap at sakripisyong dinanas ng Panginoong Hesus. Isa sa mga nakagisnang tradisyon dito ay ang pagpapapako sa krus ng mga deboto bilang tanda ng kanilang paghingi ng tawad sa Diyos para sa kanilang mga kasalanan. Tuwing ika-30 naman ng Mayo, ginaganap ang kapistahan dito sa lungsod ng San Fernando, partikular ng kanilang patron na si Saint Ferdinand III ng Castile at Leon. Ang pangalan ng lungsod ng San Fernando ay hango naman kay King Ferdinand VI ng Espanya. Tuwing buwan naman ng Oktubre, ginaganap ang San Fernando Frog Festival o sa Kapampangan ay Piyestang Tugak. Sinimulan nito noong 2003 at itinatapok dito ang street dancing competition, ang panghuhuli ng mga palaka o kung tawagin ay paduwasan, ang frog cooking contest, frog Olympics at pagandahan ng costume ng mga palaka. Dahil sa tinaguri ang culinary capital of the Philippines ang Pampanga, matatagpuan dito ang pinakamatandang restaurant sa probinsya.
ang Everybody's Cafe. Nag-lunch ako dyan kahapon as of the time of recording na binuksan noong 1946 at kilalang nag-aay ng mga kilalang exotic kapampangan dishes gaya ng betute o yung parang nirelyenong palaka, yung kamaro, yung sikat na exotic dish ito o yung mole crickets at ang tinatawag nilang pindang damulag or karne ng kalabaw. Parang tapang kalabaw yata yun. Ang natikman ko lang dito mga kapodcast is yung betute lang. And then, may isa pa akong natikman is yung parang longganisan na ginawa hamonado. Parang ganun yung parang ganun yung dating. Sa pinakasentro ng lungsod, matatagpuan ng tinaguri ang Heritage District. Maraming mga antigong bahay, mga makasaysayang gusali ng pamahalaan, paaralan, ospital at mga industrial structures ang matatagpuan sa distritong ito. Ilan sa mga spots sa matatagpuan dito ay ang provincial capital ng Pampanga, ang San Fernando City Hall, ang lumang istasyon ng tren ng San Fernando na naging saksi noong World War II na kung saan from Mariveles Bataan ay pinaglakad yung mga sundalong Pilipino at Amerikano ng mga sundalong Hapon papunta dito sa istasyon na ito. And then pagdating dito sa San Fernando train station ay pinagsiksik sila sa isang bagon na kulob, walang ventilation. Siyempre, anong ikabamatay nila doon? Siyempre, parang na-suffocate sila sa loob doon kasi wala kahit anong source of ventilation, magsisiksikan kayo doon. Approximately nasa 150 yung pinagkasya sa iisang wagon, ba? But unfortunately mga kapodcast, since sinisimulan lang itayo yung Malolos Clark Railway, ay yung mga artifacts doon sa train station na ginawang museum ay inilipat sa bagong museum while yung train station mismo ay i-rehabilitate upang maitayo muli yung bagong San Fernando Station na magiging bahagi ng Malolos Clark Railway Project. Well, currently, yung mga nakadisplay doon ay nailipat nila sa bagong museum which is hindi pa nabubuksan as of now. So, nanghinaya ako na hindi ko man lang ito nasilaya dito sa San Fernando. Ano pa ba? Ang Baluyot Bridge at ang Metropolitan Cathedral of San Fernando na itinayo ng mga paring Agustino noong 1754 at nagsisilbing sentro ng Archdiocese of San Fernando. Ilan pa sa mga mapupuntahan sa lungsod ng San Fernando ay ang Monumento Fernandino na ipinatayo ng dating alkalde ng San Fernando na si Ray Aquino noong February 4, 2004 na kung saan inilalarawan dito ang makulay na kasaysayan at kultura ng mga taga San Fernando. Makikita sa monumento ito ang isang babaeng tila may inaalay sa langit na sumisimbolo sa malalim na pananampalataya ng mga taga San Fernando sa Diyos. Meron namang babaeng may hawak na parol na sumisimbolo naman sa industriya ng mga taga San Fernando ang paggawa ng mga lanterns. Meron namang babaeng may hawak na sulo na nagbibigay pugay naman sa mga nagbuwis ng buhay mula noong magsikan ng 1896, Philippine-American War at World War II. At meron namang bangkerong may hawak na sagwan at pala na sumisimbolo naman sa kakayahang magtagumpay ang lungsod mula sa dumaang unos sa kanilang lugar. So for context mga kapodcast, regarding about dun sa symbol ng bangkero, ay isa kasi ang San Fernando sa mga naapektuhan ng pagsabog ng Mount Pinatubo noong 1991 at ang pananalasa ng bagyong Maming noong 1995. So ano pa ba mga pupuntahan dito sa San Fernando? Ang Heroes Hall na nagsisilbing extension ng City Hall ng San Fernando. Dito rin matatagpuan ang tanggapan ng Clerk of Court. Ang mga tanggapan ng Clerk of Court. Ang Pascuhan Village, which is malapit lang dito, matatanaw mo mula dito sa tinutuluyan kong hotel, which is katapat lang, tawid ka lang sa highway, malapit siya sa NLEX na isang Christmas theme park
na pinasinayaan ni nooy Pangulong Corazon Aquino noong December 11, 1990 at kasalukuyang pinatatakbo ng Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority. Ang Pampanga ay, which is na-mention natin kanina sa intro, ay matatagpuan sa loob ng Sky Ranch Pampanga, which is nasa likod lang ng SM Pampanga. Sa taas na 213 feet 213 at may diameter na 165 feet. Ito ang pinakamataas na Ferris wheel sa Pilipinas. And syempre, ang Brenzigao Convention Center na isang indoor sports arena na may 3,000 seating capacity at nagsisilbing home venue ng 2023 MPBL National Champions, ang Pampanga Giant Lanterns. Congratulations kay Coach Governor Dennis Delta Pineda. Napaka-husay na team na ito. Isipin mo na i-showcase nila sa buong bansa yung tunay na talento ng mga Kapampangan pagdating sa basketball. So mga kapodcast, bakit tinaguri ang Christmas capital of the Philippines ang lungsod ng San Fernando? Dito kasi ginaganap ang taunang Giant Lantern Festival o sa Kapampangan ito ay kung tawagin ay Ligligan Parul na ginaganap mula ika-16 ng Disyembre hanggang sa unang araw ng bagong taon. Tampok dito ang kompetisyon ng mga pambatong giant lanterns mula sa iba't ibang barangay ng San Fernando. Which is kagabi, na-witness ko siya. And grabe yung experience ko nung napanood ko itong Giant Lantern Festival. Very overwhelming talaga. Eh, sinabi ko nga dun sa aking TikTok video, follow nyo ako sa TikTok at Podcast ni Mans, kaya sabi ko doon na it's one for the books. Na parang gusto ko nang maiyak sa tuwa sa sobrang ganda ng mga ginawang giant lanterns. Pero syempre just recent lang na yung 16 ginanap yung pinaka-competition. Ang nanalong giant lantern ay yung pambato ng barangay Telabastagan. Pero ang gaganda ng mga gawa ng iba pang mga barangay. Parang talagang sabi ko nga very overwhelming talaga, nakakamangha. Tapos sinabayan mo pa ng sa saliw ng tutugin ng mga Kapampangan na Ligligan Parul. Oh, nakakatawa talaga. Then, tuloy tayo. Sinasabing nagsimula ang Ligligan Parul noong 1908. Nagsimula ito sa isang religious activity na kilala ngayon bilang Lubenas. Noong mga panahon yan, nasa 2 feet lamang ang ginagawang lantern na dinadala sa iba't ibang mga baryo habang nagaganap ang simbang gabi. Bago magsimula ang midnight mass sa bisperas ng Pasko, lahat ng mga parol ay dinadala naman sa simbahan ng bayan. So probably yung yung dun sa may Metropolitan Cathedral of San Fernando. Kasi downtown yung area na yun. Nang magkaroon naman ng supply ng kuryente dito sa San Fernando noong 1931, dito naman nagsimulang lagyan ng mga pailaw ang mga parol. Sa kasalukuyang panahon, aabot sa mahigit 15 feet. Ang laki ng mga kapodcast, 15 feet ang diameter ng mga parol na itinatampok sa kapistahang ito. So, let's say ako ay 5 feet 5 inches, diba? So, mas malaki pa ng 10 feet mula sa akin, diba? Dalang, nabanggit ko lang. Hindi ko naman kaya yung height ko eh. Okay, saan na ba ako? So, sinasabi nga, ang unang Giant Lantern Festival ay idinaos bilang pagpupugay ng mga taga San Fernando kay nooy Pangulong Manuel L. Quezon at sa buong First Family. Si Pangulong Quezon ang nag-donate ng premyo para sa Lantern Contest
na personal namang iginawat ng nooy First Lady Aurora Aragon Quezon dun sa winner. Walang idinaos na Giant Lantern Festival noong 1978 at 1979 sanhi ng pagdeklara noon ng martial law. Wala ring idinaos na competition noong 2020 sanhi ng COVID-19 pandemic at sa halip ay isang exhibition ang isinagawa na nilahukan ng 7 barangay. So, walang naganap na competition doon, pagkus exhibition na lang. Katulad na lang nung napanood ko kagabi. Malawak ang industriya ng paggawa ng mga parol dito sa San Fernando tuwing panahon ng Kapaskuhan na nagsimula 115 taon na ang nakararaan. So makikita ninyo sa bawat kalsada dito sa San Fernando ay may mga nakikita kayong nagtitinda na mga nagkikislapan, nagliliwanag, makukulay na mga parol. Si Francisco Estanislao na isang mag-aasin ng nooy Barrio Santa Lucia, San Fernando, Pampanga, ang gumawa ng kauna-unahang parol noong 1908 kung saan bumuo siya ng isang 5-pointed star na gawa sa kawayan, coco cloth at papel de hapon. Bukod sa Giant Lantern Festival, Heroes Hall at Pascuan Village, which is nabisita natin ito lahat, isa pang dinarayo ngayon sa lungsod ng San Fernando ay ang Nights of Lights na matatagpuan sa loob ng Orchid Gardens Resort Complex. Sa halagang 50 pesos na entrance fee, madadama mo ang espiritu ng Kapaskuhan sa destinasyong ito na bukas araw-araw mula alas 5 ng hapon hanggang ating gabi. And I think nag-ooperate yata siya hanggang matapos ang Christmas season, which is, I think, first Sunday of the year. Is malapit na. Saan na ba ako? Dahil sa nagliliwanag na imahe ng lungsod ng San Fernando tuwing Kapaskuhan, hindi katakataka na ito ang Christmas capital ng bansa. At para naman sa International News Organization na CNN, inilathala nila sa kanilang artikulo noong 2013 ang lungsod ng San Fernando bilang Christmas Capital of Asia. Kahit sa sulok pa ng Pilipinas, basta't sumapit na ang buwan ng Disyembre, makikita mong mas nagniningning ang mga kalsada, hindi lang dahil sa mga ilaw ng billboard, ng mga establishments at mga streetlights, kundi pati na mismo ang mga makukulay na mga Christmas lights at mga lanterns. Isa ng halimbawa dito ay ang makikita natin dito sa lungsod ng San Fernando, dito sa Pampanga. Kaya naman it's a must na bisitahin ang lungsod na ito, especially during Christmas season. Hindi lang dahil sa Giant Lantern Festival na masasabi nating tatak Fernandino, kundi pati na rin sa iba pang mga pasyalang patok tuwing sasapit ang panahon ng Kapaskuhan. So kung kaya't kapag gabi dito sa San Fernando, ay parang buhay pa rin dahil sa mga Christmas attractions na matatagpuan dito sa San Fernando. Masabi ko na talagang it's a must na bisitahin talaga itong napakagandang lungsod ng San Fernando, Pampanga. More episodes coming your way, so please follow us on our social media accounts, Facebook, Instagram, and TikTok, Podcast ni Mans. At mag-subscribe po kayo sa ating YouTube channel na Podcast ni Mans. And don't forget to click the notification bell button. And mapapakinggan nyo po na libre ang GPS Podcast sa Spotify, Pocket Cast, Google Podcast, Red Circle, sa Apple Podcast, at saka sa Podvine. At mula po dito sa Christmas Capital of the Philippines, San Fernando, Pampanga, kami po dito sa Podcast ni Mans
ay binabati ko po kayo ng isang maligayang Pasko at manigong bagong taon. Marami pa tayong magiging episode dito sa GPS Podcast sa darating na taong 2024. So, abangan ninyo mga kapodcast, marami pa tayong lugar na mabibisita, marami pa tayong mga lugar na pag-uusapan, mga kalye, mga barangay, mga districts, city, municipality, province, hanggang sa ibayong dagat ay pag-uusapan natin yon. So, syempre, sa mahigit 3 taon na natin dito sa GPS Podcast, ay halos na pag-usapan natin lahat ng mga lugar mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao, and pati na rin yung mga lugar sa ibayong dagat. So, napag-usapan natin yung ilang lugar sa Europe, napag-usapan natin yung ilang lugar sa South Korea and sa Japan. So, saan naman tayo tutungo susunod? Pero hindi literal na pupunta tayo. Pag-uusapan natin yan dito sa GPS Podcast. So, ito po si Mans at ito ang podcast show na literal na kwentong bayan, ang GPS Podcast. God bless everyone. God bless the Philippines. Purihin po, Panginoon. Merry Christmas mga kapodcast. Dakal as salamat. Yan ang isa na namang makabuluhang kwentuhan dito lang sa GPS Podcast. Walang chismisan, kwentuhan lang.